Sabi nga po ng isang quote, if every single Catholic prioritized Sunday Mass, prayed every day, went to confession at least once a month, contributed his or her talents, treasure to the missions of the church, served the needy, especially the poor, evangelized others, then we can change the course of global history. Mas matindi ang impact ng mga Kristiyano noon kaysa ngayon. Ang isang basic na dahilan sapagkat ngayon, hindi tayo nagtutulong-tulong. Pag sinabing Kristiyano, dapat mabuting tao. Hindi lang kami ang dapat nagpapahayag ng mabuting balita. Kayo rin. Yung hindi ka na nga nakatutulong para mapalaganap ang kabutihan, tumutulong ka pa sa pagpapalaganap ng kasamaan. Noon po ako'y nag-aaral sa elementary, lalo na sa high school, maging nung ako'y mapunta sa seminaryo, nag-aral bilang seminarista, pansin ko, halos walang gustong maging presidente, leader ng klase, ng club, ng samahan, ng isang project, ng isang event. Bakit? Kasi most likely, ikaw lahat. Magpapaabono, ikaw pa masisisi kapag mayroong mali. Nakatatakot kapag ang lahat ay nasa sentro lamang sa iyong sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon, matapos siyang humirang ng 12, humirang pa rin siya ng 72 at sinugo niya na 2. Ang basic na kadahilanan ay sapagkat gusto niya na sa gawain ng ebanghelisasyon o pagpapalaganap ng mabuting balita, ang ministeryo o trabaho ay hindi masentro sa isa. Sapagkat kawawa yung nag-iisa at maraming mga gawain hindi magagawa at mapapabayaan kapag ang mga trabaho at ministeryo ay nasentro lang sa iisa o isang grupo ng tao. At hanggang ngayon, yan ang paliwanag at panawagan ng ating Panginoon. Sagana kasi ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Bakit mula noon hanggang ngayon ay kakaunti? Kakaunti kasi ang iniaali ang kanilang sarili. Kaya't kung ilalapat po natin ito sa ating sitwasyon ngayon, ay pwede nating masabi na yung 12 ay sinisimbolo ng mga ordained ministers ninyo, ng mga pare. Samantalang yung 72 ay kayo. So nakita po ninyo yung obvious na pagkakaiba ng numero. 12, 72. Sapagkat sa totoo lang, talagang mas marami kayo. Kaya, mas maraming magandang mangyayari kung magtutulong-tulong tayo. Minsan may nagkomento tungkol sa sermon ng isang pare. Sabi niya, Father, kung lahat ng pare kasing galing yung mag-sermon, wala o kakaunti ang lilipat ng relihiyon. Sa loob-loob ko, mali. Kasi ang mas tamang sagot ay kung lahat tayo, pari at laiko, ay magsasama-sama sa gawain ito ng ebanghelisasyon, wala o kakaunti ang lilipat ng relihiyon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ang dami kaya natin. Isipin po ninyo, kung ikukumpara sa mga Kristiyano noon, mas marami tayo ngayon. Pero ang nakapagtataka at nakalulungkot ay ito. Kung bakit mas matindi ang impact ng mga Kristiyano noon. Mas naipapakilala nila ang Panginoon. Mas marami, sa palagay ko, ang genuinely nako-convert noon. Kumpara ngayon, na meron tayong modern means of communication, meron tayong modern means of transportation, sila, wala namang text noon, wala namang internet o telephone noon, wala namang mga sasakyan noon. Bakit nagaganon? Kasi sila dati talagang nagtutulong-tulong. At ganun ang nangyayari kapag nagtutulong-tulong. Sabi nga, we are better together. Tingnan po ninyo yung laban ng Gilas Pilipinas kontra China. Diba? Ganda. Ganda ng pasahan. Ang ganda ng movement ng bola. Walang duda, magaling si Jordan Clarkson. NBA player yan. Idol ko pa yan. Pero when it comes to chemistry, doon ako kay Justin Brownlee. Kasi meron silang better familiarity. Si Jordan Clarkson, darating dito yan dahil may mga commitment sa abroad.
1 buwan lang, magpa-practice yan, kasama ng kilas. Si Justin, tagal lang nandi dito. Familiar na siya sa mga Pilipino, and vice versa. Ang basketball, hindi naman pang-isahang magaling na panlalaro lang yan. Team effort yan. Teamwork ang kailangan. At ganon, ang mga Kristiyano noon, bukod sa 12, merong 72 at marami pang iba. Hanggang ngayon naman, ganyan pa rin. Teamwork pa rin. Yun nga lamang, kami ang work, kayo team lang. Teamwork pa rin. Sabi nga po ng isang quote, if every single Catholic prioritized Sunday Mass, prayed every day, went to confession at least once a month, contributed his or her talents, treasure to the missions of the church, served the needy, especially the poor, evangelized others, then we can change the course of global history. Mas matindi ang impact ng mga Kristiyano noon kaysa ngayon. At ang isang basic na dahilan, sapagkat ngayon, hindi tayo nagtutulong-tulong. Aminin nyo o sa hindi, pwedeng at the back of your minds, ang niisip ninyo, ang pinaka-obligadong magpakabuti, pare. Hindi lang kami, pati na kayo. Sapagkat lahat tayo Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, dapat mabuting tao. In the same way, hindi lang kami ang dapat nagpapahayag ng mabuting balita. Kayo rin. Hindi lang kami ang dapat nagpapahayag ng mabuting balita sa gawa, kundi pati na sa salita. Kayo rin. Siyempre, isipin niyo, Father, wala namang kaming formal training sa evangelization. Anong malay namin dyan? Okay? Pero, yun bang mga taong nag-share ng kanilang magandang karanasan tungkol sa kanilang pananampalataya, meron bang mga formal training yan? Halimbawa, yung insidente na pinagaling ni Kristo ang isang bulag, o hindi ba binobombard siya ng questions ng mga matatalinong pariseo? Ano ang sabi nung bulag na pinagaling ni Kristo? Basta ang alam ko, hindi ako nakakakita. Ngayon, nakakakita na ako. Wala ka bang karanasan ganyan? Na meron kang pinagdaanan na yung lalampasan? Wala ba? Naman? Kung wala kang ganyang pinagdaanan na problemang nalampasan dahil ikaw ay kanyang tinulungan, hindi ka dapat nandito ngayon na nagpapasalamat. Kaya ka narito, hindi lamang dahil humihingi ka ng grasya. Kaya ka nga humihingi ng grasya sa kanya dahil alam mong hindi mo siya masusubok sa kabutihan niya. Bakit? Dahil may mga karanasan ka na ng kabutihan niya sa negosyo, sa trabaho, lalo na sa iyong pamilya. Yung mga karanasan na yon ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, yun yung basic material for evangelization. Yun ang dapat nating ikinukwento sa iba. Yun ang dapat nating ibinibigay sa iba upang sa Diyos ay mapalapit din sila at upang bigyan din sila ng pag-asa. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, you are my witnesses. Kayo ang mga saksi ko. Ang partner ng witness sa courtroom ay lawyer. Hindi naman sinabi ng Panginoon, you are my lawyers. Kasi kung you are my lawyers, ang sabi ng Panginoon, ay dapat tayo mag-aral. Lawyer pala eh. Hindi. Sabi, you are my witnesses. Ano ba ang witness? Ang witness, kung ano yung naranasan mo, nakita mo, yun ang sasabihin mo. Ganun lang ang evangelization. Walang labis, walang kulang. Ito ang naranasan kong kabutihan ng Diyos. Ito ang sinasabi ko tungkol sa Diyos. Para lang din chismis. Diba? Galing-galing natin sa chismis. Paano? Bata pa lang tayo, chismosan na. Yung kalaro natin na yun, broken family. Tingnan mo yun, no? Laki-laki ng mata. O diba siya ganito? Diba? Bata pa lang tayo, ginagawa na natin yan eh. O diba? Nagkaroon ka na ng master's degree. Diba? Doctorate na nga eh. Mga marites dyan. Bakit? Nasanay ng pagkukwento ng buhay ng may buhay. Bakit hindi natin magawa tungkol sa Panginoon yan? Ang sabi sa Kawikaan 18 verse 8, ang mga salita ng chismis ay parang mga masarap na pagkain pumupunta sa kaibuturan natin. So umisip ka ng masarap na pagkain yung paborito mo. Sige, yan ang chismis para sa iyo. Sarap. Hinahanap-hanap mo. And that clearly shows something is wrong with you. Kasi tayo ay nilikha ng Diyos, ng salita ng Diyos. So dapat ang kinahuhumalingan natin, ang masarap na pagkain para sa atin ay salita ng Diyos. Mabubuting mga salita, makabuluhang mga kwentuhan, makapagbibigay buhay at pag-asang mga salitaan. Hindi yung mga makamundo at material na bagay ang pag-uusapan, hindi mura, hindi kabastusan.
So kapag mas sanay pa tayong at mas at home pa tayo sa pakikipag-usap tungkol sa buhay ng iba, tungkol sa kamunduhan at material na bagay, something is very wrong with us. Pangit yung ating nakasanayan. And in so doing, mas pinalalakas pa natin ang puwersa ng kasalanan. At mas masama yan. Yung hindi ka na nga nakatutulong para mapalaganap ang kabutihan, tumutulong ka pa sa pagpapalaganap ng kasamaan. Magtulong-tulong po tayo. Hindi lang sa gawa, kundi pati na sa salita. Ang lagi ko nga pong sinasabi ay, tulad ng sinasabi lagi ng kaibigan natin, Father Luciano Feloni, ng Almus Salita, punuin natin ng salita ng Diyos ang social media. Kasi ang social media ay napakagandang paraan upang mapalaganap ang mabuting balita. Biruin mo, hindi mo kinakailangan magsalita. Share ka lang. Like ka lang. Subscribe ka lang. Alam po ninyo, mahalaga yan para mapanatili niyong buhay ang mabuting balita sa pamamagitan ng social media. Kasi halimbawa po ako, yung mga sermon ko tuwing linggo, sinusulat ko, tinatype ko. Bakit? Para yung mga ideas, yung mga kwento lalo na, yung mga examples, hindi ko na maulit. Kasi alam ko yung magiging reaction ninyo, sabi niya yun eh, narinig ko na yun eh. Diba? Eh, hindi na inuulit. Yan ang dahilan kung bakit mahirap rin para sa amin. Halimbawa po ako, 5 or 6 years na akong nagla-live. Oh, ang dami ko nang nasabi na hindi ko pwedeng ulitin. Ang hirap nang magnilay kung minsan, kung ano nga aking sasabihin, especially on Sundays. Ang punto ko, wag yung sayangin yung pagninilay na yon. Lalong-lalo na yung mga pagninilay na hindi ko naman din nabasa sa libro, hindi ko naman din napag-aralan seminaryo. Bigla na lang habang iniisip ko, lumuluha na ako. Inspirasyon yun ng Espiritu Santo. At yun yung mga pagninilay na natouch ka, na konsensya ka, na move ka. Ingatan natin yon kasi minsan lang darating yon at hindi ko na nga po uulitin yon. So sayang yung kung kakalimutan natin yon. Kapag shinare mo yan, kapag nilike mo yan, kapag ibinahagi mo yan through social media, mananatiling nandyan yan. So kapag nakakalimutan mo, pwede muling balikan. Nakatulong ka pa sa iba na po pwedeng may katulad din ng sayong pinagdaraanan. So huwag natin sayangin. Ang mas pasikatin natin sa social media, hindi yung tungkol sa mga buhay na may buhay, material na bagay, kamunduhan, kundi ang salita ng Diyos na buhay. So bottom line, huwag nating iasa sa isa ang lahat. At huwag nating sasayangin ang lahat ng kanyang paghihirap. Hindi lang ito sa simbahan, hindi lang ito sa pamayanan, ito'y maging sa ating tahanan. Lagi natin sinasabi, kapag pagod, pahinga, tapos laban na naman. Pero mahirap, yung parang walang katapusan na nag-iisa ka na lang na lumalaban. At mahirap din naman yung sinasayang lang ang yung pinaghirapan. Kaya nga sabi ko kanina sa mga estudyante ko saan ako nagmisa, tumulong kayo kahit papaano sa mga magulang nyo naghihirap para sa inyo. Magsipag sa pag-aaral, mag-ayos-ayos ng bahay, wag na kayong pasakit ulo, kayong magkakapatid, wag na kayong mag-aaway. At wag nyong sasayangin ang kanilang mga pinaghirapan. Kasi napapagod din naman ang mga yan. Kung tayo man mga kapatid ay malagay sa sitwasyon na ganyan, na parang tayo nag-iisa, at pagkatapos sa ipinaghihirapan natin ay sinasayang pa, huwag pa rin tayo sanang mawala ng pag-asa, sapagkat kay Jesus, kailanman hindi tayo mag-iisa. At kay Jesus, kailanman hindi mawawala ng halaga ang ating mga pinaghirapan. Sabi nga niya, di ba? Kahit isang malamig na tubig ang ibigay mo sa isang tao, sapagkat ikaw ay alagad ko, gagantimpalaan ko. Eh lalo pat kung ang naibibigay mo hindi isang basong tubig lang, kundi dugo at pawis mo, buhay mo. Hindi ito basta sasayangin ni Kristo. Basta tuloy-tuloy lang ang buhay, tuloy-tuloy lang ang laban. Yun naman ang dinansabi niya dito, di ba? Kung hindi kayo tanggapin sa isang bahay, lumipat kayo. Makakatagpo ka rin ng tao na makakakita ng halaga mo at hindi sasayang sa mga pinaghirapan mo. Sa mga hindi makakakita ng halaga mo at sasayang sa pinaghirapan mo, ang sabi ng Panginoon dito, magiging matindi ang kaparusahang daranasin nila sapagkat
dumako na sila sana sa kaligtasan eh. Sabi dito, pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinayang nyo. So kung ikaw yung isang taong hindi nila nakikita ang halaga at yung mga paghihirap mo ay sinasayang nila, pag ikay nawala sa kanila at napunta sa iba, doon nila makikita ang iyong halaga na sinayang nila. At yun ang mas magpapahirap sa kanila. Amen. Sa mga kabataan na mahilig mag-shopping, daming pera eh. May nakita kang isang bagay. Ang dami mo ng sapatos eh. At alam mo na hindi mo siya pwedeng gamitin anytime soon. Ibili ka pa rin. May isang bagay na nakursunadahan mo lang kasi ang ganda eh. Bili ka na. Gayong alam mo na pwede mong hindi naman magamit talaga. Pero bibili mo pa rin. The moment na binili mo yon and you keep that, of course, ay magiging bahagi na yon ng mga valuable things sa buhay mo na sa totoo lang ay hindi naman valuable talaga. Pasensya na sa mga may edad na ha, nanonood si mama at si papa. Pero kung minsan, ganyan naman din ang mga nakatatanda. Yung, hindi na yung sa pagbili ha, yung mga gamit na pwede mo namang i-dispose na at ipamigay o kaya ibenta sa murang halaga. They'll keep it. Yan ang madalas namin pinagtatalunan ni mama. Kamakailan lang sabi sa akin, anak! Yung mga ipinamibigay o binibenta sa murang halaga para pakinabangan ng iba, sayang yan! Magagamit pa yan! Sabi ko, kailan? Hindi ko lang alam. At sasabi ko sa kanya ganito, at sabihin ko na rin din po sa inyo, Mama, mga kapatid ko, mas magiging masaya po tayo kapag makikita natin na yung gamit natin ay makapagpapasaya ng ibang tao. Lalo pat kung ito'y nakaimbak lang at nakaburo lang sa aparador mo. Kaya ang idea, huwag ka nang bumili. Huwag ka nang tumanggap. O kaya, huwag ka nang mag-keep ng isang bagay na alam mo namang hindi mo kakailanganin talaga sa buhay. Ganon din ang nangyayari sa mga pangit nating karanasan. Na-hurt ka eh, na-disappoint ka eh. Okay lang yun. Kesa naman maging masaya ka, umiyak ka, pero ipagpag mo lang. Huwag kang mag-fall into that temptation na, sige kikimkimin ko, sige isipin ko, sige tatandaan ko, sige magpaplano ako, lalarasunin ko ang taong ito. Huwag ganun. Kasi the moment you keep it, parang yung gamit na hindi mo naman gagamitin, it becomes part of you. Or you become part of it. It affects you. Isipin mo over and over again. You'll not just think about it. Over and over again, you'll think of it. You'll not just feel it. You'll feed it. Ay nako. You'll be consumed by it. Let go and let God. Lalo pa sa mga bitterness, alam po ninyo, huwag na tayo mag-isip ng paghihigante. Pagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Yun naman din ang sabi niya, di ba? Vengeance is mine, not yours. Hayaan mo ako magigante para sa'yo. Hayaan mo ako magturo ng leksyon sa Kanya. Huwag na ikaw. Huwag mo nang intindihin yon. Move on with your buhay, with your life. Besides, anong sabi ng Panginoon? Sa Salmo, you will prepare a table for me in front of my enemies, in the sight of my enemies. Na para bang sinasabi ng Panginoon, kapag siya ang naghiganti para sa atin, sisiguraduhin niya na ito'y makikita ng mga taong sa atin ay nakasakit dati. Ibe-bless ka niya, malalaman ng mga nanira sa iyo. Itataas ka niya, malalaman ng mga nagchismis sa iyo. Gaganda ang buhay mo, malalaman niya ng mga nag-down sa'yo. Makakaahon ka sa pagkakasala mo, malalaman niya ng mga naghusga sa'yo. Yun ang pangako ng Panginoon. So ipaubaya mo na sa Kanya lahat ito. Brothers and sisters, alam po natin ha, katangahan yung hayaan mo na lamang na nakawin ng mga magnanakaw ang mga mahalagang bagay sa iyong buhay. Ganon ang nangyayari kapag naglalagay tayo ng mga kalat sa ating puso't isipan. Hinahayaan nating nakawin ng mga negang ito, ang mga bagay na positibo dapat ay nasa buhay mo at buhay ko. Again, let go of all that bitterness and let God reign in our hearts. Magka-Christ the King celebration na tayo. Tandaan po natin,
ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang lugar. Ito ay more on isang sitwasyon o kalagayan kung saan ang peace, ang joy, ang happiness, all the good things ay ating nararamdaman. At mangyayari lamang yan, una kung susunod tayo sa kanyang kalooban at kung ang ating puso, ang ating buhay ay ipapa-occupy natin sa kanya lang.